Mabas na ang result ng coroner's office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine. Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose. Okay, so hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So ito po yung update natin ngayon kay Liza Marcos with Tantoco. Ito na nga, binalita na kasi, inilabas na po yung medical report sa Los Angeles. Yung resulta po ng pagkamatay ni Tantoco. So ito po, himala, binalita na ng News 5. Tapos pinagtulong-tulungan niyo pa si Maharlika. Fake news daw kuno si Maharlika, kakasuhan daw ng NBI kasi nagpapalabas ng mga fake news. Diba? Ito yung title ng News 5. Alam niyo ba kung ano yung title niya? Ayan sa screen. Nadali ng coke. Nadali ng coke. Nadali ng coke, kaya namatay. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y cocaine overdose ayon sa opisyal na medical report na inilabas ng Los Angeles sa Amerika. Based sa finding ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8. Aba, sino nga ba ang dapat managot nito? Ayun po, may post po si attorney si Rowena Guanzon, sabi niya, aba, sino ang dapat managot nito? E di yung nakasama niya sa kwarto. Sino bang kasama niya doon? So ayun po, may nababasa akong mga comments na ang sabi nila, kaya pala si BBM pumunta sa Amerika ngayon makipagkita kay Trump. Hindi kaya makipag-usap siya kay Trump? Or kausapin niya ito na tulungan itong si Liza Marcos? Alap, patay tayo dyan. May nag-reply naman, delikado siya doon. Baka mamaya, instead na tulungan siya ni Trump, ang gagawin ni Trump ay ipa-hair follicle test siya doon. Tapos hindi siya makauwi. Nako, magsama na silang dalawa ni Butod sa bilangguan. Sabi nung nagko-comment, natatawa ako. Grabe. Yung mga commenters, lahat sila. Si First Lady talaga yung pinagbintangan nila, nakasama ni Tantoco doon sa kwarto. May nagsabi pa, you want? You want? Di ba? Tapos yung iba naman, sabi nila, late na ata, masyado. Late ng balita. Si Maharlika kasi ang una talaga nag-expose nito. And then, maalala ko, March 10, in-expose niya, hindi pa raw siya sure. Tapos March 13, ayun na, si Dean Chase biglang lumabas. In-expose talaga niya lahat. Doon siya nag-vlog mismo sa harap ng hotel ng Beverly Hills. Diba? Alam nyo ba na ang pamilya ni Dean Chase ay ginigipit ngayon? Hindi ko alam kung sinong nag-ano sa kanila. Basta sabi niya, ginigipit daw ang pamilya nila ngayon doon sa Cebu. Pinapadahan daw sila ng bulaklak ng patay. Diba? Buti pa ang LA, hindi bias. Diba? I-bias naman talaga ito. Binalita nga nila, hindi naman nila sinabi dito na kung sino ang kasama ni Tantoco doon sa hotel o bakit ito na-overdose, sino yung mga kasama niya na nag-session sila doon. Diba? Diba guys? Grabe grabe talaga guys. Kumalat talaga yung balita dito sa Pilipinas. Andyan pa yung bilyonaryo nag-upload na, ABS nag-upload na. Piti, ang dami nag-upload. Pati ang Abante nag-upload na. Eto ang Abante News nag-upload pala Pinakita nila yung video ni Auntie Claire kung saan ay nagdi-deny siya patungkol sa isyong ito. Ito panoorin natin. Panoorin natin. Panoorin natin to Pa natin paniwalaan
ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Kailangan pa ba natin paniwalaan? Ito pala yung time na nagsalita rin si BP Sara. Alam rin pala ni BP Sara ito. Yung sinabi ni BP Sara na alam daw niya na itong si Lisa Marcos ay may kaso sa LA. No, malalaman nyo rito. Ito, panoorin natin. Walaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala lang galing. Oh, di ba? Oh, tama pala. No? Nangyari March 8, tapos pagka March 10 or 11 ba yun, bigla nilang kinidnap si Pangulong Duterte. Tapos ngayon, naglabas na naman sila ng mga boto, no? Mga boto ng sabungero doon sa Taal Lake para pala mapagtakpan itong issue na ito. Kaya pala, gumagawa kaagad sila ng move, ano? Para magiging maingay or makapag-focus tayo sa ibang issue instead sa issue na ito. Eh, paano yan? Binalitan eh. Oo. Binalita pa ng GMA at ang title, nadali ng Coke. Ang nakakainis lang. Hindi man lang nila nilagay doon, dito sa balitang ito, ang buong detalye kung sino-sino ang mga kasama ni Tantoco doon sa kwarto. Bakit siya na-overdose doon? Sinong kasama niya na nag-cocaine? Diba? So excited na ako, guys, no? Excited na ako kung ano naman kaya ang magiging depensa ni Auntie Claire patungkol rito. O, syempre, ipagtatanggol niya yan. Di ba? Sinabihan ba namang fake news daw si BP Sara, hindi raw totoo. Fake news daw si Maharlika. Ano nangyari ngayon? O, nga kayo. O, kaya ako, kahit sinisiraan lang si Maharlika, nako, talagang hindi ko siya iniwan. Patuloy pa rin ang aking panunood sa kanya. Dahil alam ko at kitang-kita ko na bago siya magsalita or magdadakdak dyan, sinisiguro muna ni Maharlika na may hawak siyang proof. Ganon si Maharlika. O, kita nyo ngayon. Totoo. O, nagkatotoo. O, lumabas ng resulta. Ayay ka. Nako po, delikado si Lisa dito. Madadamay talaga siya. Kasi sila yung magkasama, no? May mga picture pa nga na lumalabas, magkasama sila sa event na yon. Di ba? May nag-commento si Joel, sabi niya, meron siyang kasama, itanong natin kay Claire Castro. O, Claire Castro, sino ba yun? Oh, grabe mga commenters, puro first lady. So, eto, may nag-comment pa si Jody, sabi niya, halos kasabay yan ng pagkidnap sa former President Duterte para pagtakpan ang kaso ng cocaine nila sa LA. Ang kapal at mga walang kaluluwa. Ang mga adik lang daw, di umano ang makakatiis ng ginagawa nila kay Duterte. Tignan nyo ngayon, grabe sige lang, hayaan lang natin kasi unti-unti nang lumalabas ang katotohanan, makarma din ang mga yan. O, di ba? Oo. May nag-comment rin si Kelso, sabi niya, kaya pala busy, naghukay ng uling doon sa Taal si Torre para mapagtakpan. Totoo yan. Gumagawa kagad sila ng ingay, para mapagtakpan yung issue. Naku po, matatalino ng mga tao ngayon. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo basta-basta mapapaniwala ang mga netizens. Kita nyo imposible yung sako sa ilang tao, sa loob ng ilang taon, 4 years, hindi man lang napunit. No? Ilang beses na pumutok yung Taal, buo pa rin yung sako, nandun pa rin. Diba yung Taal, may may alkampur, may mga acid, may mga basta. Diba, pag pumutok yung bulkan, may lumalabas na lava. Diba? Dapat natunaw na yung sako. So, marami talagang hindi na naniniwala. So, sino nga daw di umano ang dapat managot
Sabi ni Rowena Guanzon. Sino nga ba? I-comment nyo nga kung sino ang dapat managot dito sa kasong ito. O, diba? So, eto, papanood ko sa inyo last na to. Si Dean Chase nagsalita kaagad. Major update, Paulo Tantocos, cause of death. Ito, panoorin po natin. Yan na, si Dean Chase. Si Dean Chase, ayan. Guys, major update. Now, as you know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga, ayun, na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. So basically what triggered that is the effects of cocaine. Now this is a major update, you guys. So that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now everything is going to unfold. Relax lang tayo, Relax lang talaga tayo. Let's trust the process. Let's trust BP Sara. Everything will unfold on its own. God save the Philippines. O, diba? Diba? So, kaya, ayan, alam nyo guys, no, sa lumalabas na balitang ito, mas lalo akong humanga kay Maharlika. Grabe. No? Ibig sabihin, totoo pala talaga yung in-expose niyang video na kung saan ay gumagamit po ng pulboron itong si Ngagva, di ba? Sa totoo lang, no, yung video yun ay pina-forensic na po niya yun at lumabas na po yung result. Pinost po niya sa kanyang page na yun ay legit, hindi po yun AI or fake, no? At tinake down na po yun ng Meta ng ilang beses. So nag-appeal po yung vlogger na nag-upload nun. Ibinalik naman po ni Meta kasi na-detect ni Meta na yung video na yun ay hindi fake, hindi AI, yun po ay legit. Kaya hanggang ngayon, i-check niyo po sa Facebook, andun pa rin pagala-gala yung video ni Ngagva. O diba? Kaya ito, hintayin natin yung sagot ni Auntie Claire patungkol rito, no? Yung kanyang pagsisinungaling. Tignan natin kung magsisinungaling pa rin siya ngayon. O diba? At tanong ko sa inyo, sino nga ba ang dapat managot? Comment down below. Bye guys!